I am Maharlika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of our forefathers, this is Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III. Mabuhay ang ating mga lolo. Mabuhay ang ating bansang pinili sa buong mundo. Good afternoon to all our listeners all over the globe. Right now, everyone nag-aantay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kaya ngayon, talagang marami ang nag-aantay. October 11, 2023. Lahat kayo, mga nag-aabang, at least talagang mga nababati. So, Ma'am Risa, Ma'am Glory, Ma'am Margos, lahat kayo na nakikita ko, Dato Robert, at least nakikita ko na nag-aabang kayo ngayon. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagalawan natin, nakamarka na po yan sa ating mga kasama at nag-aantayan ang lahat. Magandang hapon din sa inyo, Bay Charito, Sir Timola, ang ating pamangkin, Dato Ahmad Pandala Pasandalan. Maraming salamat at nandiyan kayo nakaabang. Ngayon, gusto ko lang munang bigyan kayo ng importansya. Lahat kayong nandiyan dyan kasi ilang taon na talagang nakibaka tayo. Michael, good luck. At least hindi kayo nawawalan ng pag-asa. By Sarina, laban lang. Kahit na mamagana yung mga paa dyan sa loob ng ligwasan, huwag kayong magpabaya. Talagang nandyan. Ma'am Norma Soliman ng Iloilo, marami tayong mga dapat gagawin. Kasi ang Panay Island, marami pa rin hindi naniniwala. Dato Mario ng United States, no, ng New Jersey, salamat at nandiyan ka. Okay. Ronaldo, ito yung aking ngayon na pag-roll call sa inyo. Ma'am Gina, Siloso, nandiyan din kayo. So, ibig sabihin, inaabangan nyo na ako. Sa bawat pag-broadcast natin, marami tayong mga gustong pag-uusapan sa araw na ito. No, alam ninyo, very spontaneous si Queen. At kung ano yung pumapasok, yun. Kung ano yung ibigay ng kalangitan sa akin, talagang iyan. Professor Nori, sa bayan, I salute you, sir. At least, nakikita kita. Lahat kayo na nandiyan, no? Kasi talagang ito na yung panahon na puso sa puso, no? Kung hindi ko man kayo ma-mention, at least nakita ninyo na tuloy-tuloy na ang ating pananalita. Ngayon, sa panahon natin ng pakibaka, lahat kayo, professors, principals, na nandiyan ngayon, Sir Timola, professor ng malaking eskwelahan, Sir Sabayan, alam ninyo, ang mga kabataan ngayon, sobrang naligaw. No, sila yung dapat nakakaalam ng istorya, subalit hindi na nila nakita ang ating tinatawag na tamang proseso o tamang daan na kung saan hinuhubog natin ang kabataan sa magandang asal, sa magandang character, no? Dapat dito
talagang mula sa grade 1 o sa kindergarten, gabay na ang mga magulang at ang mga guro. Subalit ang problema ngayon, ang mga guro natin mismo ang siyang naging biktima ng kawalang hiyaan ng ating gobyerno. Pasensyahan po tayo. Alam ko na ang red tape nandiyan din sa government, lalo na sa hanay ng education. Alam natin na marami tayong aayusin sa hanay ng edukasyon. Ngayon, nandiyan ang Vice Presidente. Alam nyo yan. Bakit sa lahat ng ahensya, iyan ang kinuha niya? Ibalik ko sa inyo iyan at mapag-uusapan natin yan sa private messenger ko. Kasi ngayon, gusto ko ang tao, ang mga educator, ang mga professor, principals na ngayon, ang kailangan kong titingnan. Lahat kayo na dumating sa minuto na ito, binabati ko kayo lahat, no? So, sabi ko nga kanina na lahat kayong nag-aabang na nakibaka na noon pa man, talagang alam ko na ramdam na ninyo ang pagyayamot. Dahil sinabi ko sa inyo, ang problema, ang punot dulo ng lahat ng ito, dahil natumbok na natin na mismo ang ating mga historical account ay talagang sinabutahe ng mga taong gustong umupo sa kagustuhan nila na itago ang ating kaharian. Inilabas ko ang Maharlika Kingdom of God. Subalit marami ang umabuso. Marami ang naglapas tangan sa ating kaharian. Kaya nga, sa kapanahunan ni Apo Lakay, hindi na pagtagumpayan ang Maharlika. At ayaw na ayaw ko na sa panahon ko, lapas tanganin ninyo ang Maharlika. Dahil pag sinabing Maharlika, iyan ang mga dugo na pinili ng kalangitan. Anong ginagawa ninyo? Di ba naintindihan ninyo, Maharlika, Kingdom of God? Maharlika. Kayo ang Maharlika. Kayo ang kingdom ng Diyos dito sa lupa. Kasi kayo dapat ang magtrabaho bilang pinupugaran ng kalangitan sa bawat puso ninyo. Pero anong ginawa ninyo? Sinabotahin ninyo. Ngayon, mismo sa Africa, nagpakorona, Queen of Maharlika. Sa iba't ibang bayan, Maharlika. Ginamit ang Maharlika sa pangungulekta. Nandyan yung tribal Maharlika, nandyan yung bagong bansang Maharlika Incorporated na hanggang ngayon hindi naglulumbay at kakasuhan ang iba na nagsasalita ng katotohanan. Kasuhan nyo dahil nakalkal ko rin bakit kayo matapang kahit kayo mayabang dahil ang sinasabi ninyo hawak niyo si Bongbong Marcos. Kaya nga bagong Maharlika, BBMI, ginamit nyo yan at kawawa yung aking kapatid dyan na nag-aayos niyan. Alam ninyo, sumpa ang abutin ninyo. Kasi pag hindi kayo natigil, maniwala kayo sa akin o hindi, nang dahil sa inyo, na-delay na naman ang proklamasyon ng Malacanang sa totoong Sultan Sulu. Dahil kayo ang kontributory nito at kayo rin ang hahabulin kung bakit nag-erupt, bakit sumiklab ang gulo sa Israel. Tingnan nyo mabuti ha.
tingnan niyo mabuti ang scenario of conspiracy. Natapos na natin ang hidwaan between Christian and the Muslim in Mindanao, in Sulu. Dahil sa mga programmer, propagator ng peace, pero underneath ay mga kabal. Pag sinabing kabal, inuutusan sila ng pinaka-highest na gobyerno na kung saan iyan ang kanilang Diyos ay ang mismo ito. Kaya nga yung nagsasign ng nakalawit ang dila at nakasign ng kamay na sungay, iyan ang simbolo ng kabal. Ang kabal, sila ang umako ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Nilalagpasan pa nila ang Diyos, kaya nga gumagawa sila ng lahat ng kabalbalan. Kaya nga kabal. Okay? So, ibig sabihin, dito, meron ba sa inyo lumaban yan? Wala. Takot kayo. Kasi unang-una, simulat sa poll, binibitay talaga kung sinong kumakalaban dyan. Dahil yan ay makapangyarihan din sila. Sila ang nasa dilim at liwanag. Nakita ninyo dalawa ngayon. Nakita ninyo dilim. Nakita ninyo puti, liwanag. Nakita ninyo kung saan ako nakatutok. Pero si Queen pa rin ang pupwede na magbigay ng paraan kung paano mabawi dapat ang mga nasa kadiliman. Pero kung ayaw ninyo sumunod sa liwanag, walang problema. Kaya ngayon natuntun natin bakit matapang ang BBMI. Marami na pong nakalkal na mga pictures, lalo na yung Marine na bodyguard ni BBM. Kaya pala hindi mabigyan ng hustisya ang pangungulekta ng pera. Saan napupunta ang kolekta? Mayroon pang one time, big time sila. Ngayon, ito pinagbigyan ko kayo sa ngalan ng kapatid ko. Kung sino man kayo na gustong sabutahin iyan, maawa kayo sa matanda na nagbigay sa inyo ng go signal. Ngayon, papakilusin natin ang Security and Exchange Commission. Kung ayaw magsitigil ang mga ginawang asosasyon, ginawang organisasyon sa pamamagitan ng SEC, mayroon kayong tinatawag na obligasyon, accountability, dahil tinotolerate ninyo ang maling sistema na kung saan ang pobre, ang maliliit na tao, ang nagiging biktima. Ngayon, ako inakusahan na 600, 350 nabubuhay ako. Wrong. Kaya nga yung kabal na yan na nakalawit ang dila, natuntun na rin kayo. Pasalamat kayo, hindi ko pa nilalabas na mismo yung magulang nyo. Pag nilabas ko yan, uumpisahan kayong kutaktihin ng madlang people. Pasalamat kayo na hindi ko pa nilalabas yung mga kabulastugan ninyo. Isinaalang-alang ko pa rin na sana magbalik loob na kayo. Ngayon, kahit anong gawin ninyong pag-twist ng katotohanan, hindi nyo na po kayanin. Dahil simulat sa poll, dokumentado, silyado po yan, nakaukit po yan sa pinakamataas na korte ng buong mundo. Si Queen Helen, sinabi ko nga sa inyo, hindi ko pinili itong buhay na ito. Subalit ako, sumusunod lamang sa inuuutos sa akin ng mga lolo. Lahat ng pananalita ko, kinukontra ng kabal, kinukontra ng kadiliman,
Pero ang kanilang pag-uugali, yung kanilang, yung kumbaga titingnan mo kaagad, yung pananamit, yung kanilang asal, yung kanilang ginagalawan, ay puro kademonyuhan. Kaya nga naturingan kayong mga nasa taas na antas ng gobyerno na kung saan kayo ay tinitingala dapat ng kabataan. Subalit tinuturuan natin paano kayo mismo nagnanakaw. So anong mamanahin ng bagong mga tubo ng mga bagong henerasyon na kabataan? Pagnanakaw din. Kasi akala nila legal ang pagnakaw. Hindi lamang yung literal na pagnakaw. Ang pagnakaw sa katauhan ng may katauhan ay iyan ay hindi na dapat tinutularan. Maraming naliligaw. Kaya ngayon anong nangyari? Diyan sa Mindanao. Pasensya po, Colonel Matito, kasi talagang kung makikita mo talagang medyo grabe, loaded ang aking tinatrabaho. Ngayon, ito yung utos ko at ito yung pakiusap ko. Kung sinong gumagalaw sa ground na taliwas doon sa sinumpaang pangako na dapat lilinisin ang daan patungo sa divino gobyerno. Iyan ang kailangan natin trabahuin bilang mga sundalo ng Diyos, sundalo ng kalangitan. Dahil yan ang hindi pa nila nakikita. Kung sino ang kinakalaban nila dito, hindi lamang ako. Alam niyo ba kung gaano kasakit? Paratangan ng hindi nagawa. Subalit kayo ang gumagawa. Bato-bato sa langit ang matamaan. Bukol dahil panahon na para suntukin kayo at magising sa katotohanan. Ako pa yung kinakalaban nyo. Alam nyo ba anong pagkakaiba ng rehistrado sa isang sangay ng gobyerno kesa doon sa may-ari mismo ng kalupaan na tinutungtungan ng inyong mga paa, tinutungtungan ng inyong kabahayan, tinutungtungan ng mga taong labag na mismo sa batas ng soberenya. Pinagbibigyan kayo. Ngayon, anong sinabi ko? Darating ang araw, kayo mismo mahuhusgahan dahil hindi nyo inalam muna kung sino ang sa likod ni Queen. Kung kayo may likuran din na mga taong nagbibigay sa inyo na ngayon, ako pa ang harangin nyo sa panahon na ito. Panahon na ito. Kahit anong harang ninyo, lumabas na po sa buong mundo ang madilim na katotohanan ninyo na kayo ay mismo nasa hanay ng itim na gobyerno. October 10, 2010, ako mismo bilang Radya Sulaiman, kasama si Ama Pandala Pasandalan, kasama si Angel Gabriel, kasama si Mama Mary, kasama si Sultan Jamalul Kiram II, si Sahibul Gari Abdurrajak ng Maimbong Sulu, si Sahibul Ray Permancha, Umar Ali Saifuddin II ng Brunei. Hindi po siya namatay in 1936.
Iyan ang pinatunayan ko sa inyo na iba ang linyahin na ginagamit ninyo. Lahat ng claimants, ginamit nyo si Jamalul Kiram II na yan ang naging dahilan ng pagklamar ninyo magpahanggang ngayon. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid ko na naging mga liderato ko after this na bumaba kayo dahil na strip off ang government natin para to give way ng merging ng Philippine Islands government na kung saan ang caretaker ang Republic of the Philippines na kung saan natapos na ang kanilang pamumuno noong September 16, 2013. Lahat ng mga Philindo countries, aware kayo. Kasi si Queen ang siyang nagbaybay para mailabas ang katotohanan. Para malaman ko kung sino ang dapat managot dito sa soberenya ng Lupasug. Okay. Sabihin na natin, may pera pa kayo sa ngayon. Ngayon, bawat pagprinta ng pera ng Philippine government, ng Central Bank, pinipirmahan po iyan ng Sultan Sulu, ng royal family. Since ang claimants, Sultan Sulu, Sultan Maguindanao, Sultan ng Rajabuayan, Sultan ng Sabah, ito lang dito lang tayo, binigyan ng oportunidad to claim for 50 years. Actually, nag-end po iyan nung Deed of 1878 na natapos na sa extension, which is September 16, 2013. Kaya namalayan niyo pa kung bakit kayo binigyan lang ng otoridad para mamuno, nasagipin yung mga tao sa ibaba na hindi lang puro mga mayayaman ang magbenepisyo. Subalit ang ginawa ninyo, inalipin ninyo ang sa ibaba. Nag-antay kami matapos ang inyong pamumuno bago kami lumabas. October 10, 2010, ako mismo ang nagdeklara na buhay si Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak, Sharif al-Sultan Gamar bin Abdul Gapar, Jamalul Kiram III, dahil pinatay na iyan ng Sabah government. Pinatay siya mismo at inangkin ng kapatid, si Alnas bin Abdul Gapar, na siya ang kumuha ng katauhan ni Raja Mamay. Makinig kayo mabuti. 2010. Kaya, pag October 20, 2010, nasaynan at naikot ko ang buong pusod ng Ligwasan Mars, kung saan naitakda na si Ama Pandala Pasandalan ang implementor ng peace and order para matamo na ang tunay na kapayapaan na hinangad ng MILF, MNLF, BIFF, Abu Sayyaf, Adyang-adyang, private armies, lahat iyan
NPA pumirma sa Blood Compact. Ang Blood Compact, notarized po iyan at iyan ang ginamit, pinadala sa Peace Process Panel, which is mismo ang head na ngayon judge na, si Marvick Leonen, na siya ay professor pa noon sa University of the Philippines. Dinala po yan ni Brother Largo para patunay po, may tatak po iyan. At iyan ang dokumento na ibinenta ni Mohager Iqbal at nitong Chief Minister at ni Kagi Murad, bininta sa Malaysia. Peace process pa rin. Bit-bit sila ding Delis, ang mga naging kaparaanan, si Madam Carbonell. Lahat kayo nakita ko sa Impiana Hotel. Kaya ito masakit sa akin dahil kayo ay nakikita lahat dito sa kabalbalan na dapat noon pa inayos. October 10, 2010, Blood Compact at ang kalupaan na natitira na 46 hectares ng Commonwealth. Lahat ito, makikita ninyo na lahat ito pinagbibigyan ko ng kaparaanan. Kaya nga, binenta nyo sa Malaysia ang peace process. Kaya anong nangyari? Legal na si Raja Mamay 2010 pa. Legal siya dahil binasbasan iyan ng kalangitan. Mismo ang Archangel Gabriel, Mama Mary, si Buhawi, ang nag-witness niyan kasama mismo si Jamalul Kiram II, na kung tawagin namin pa uncle sa Hibulgari Abdurrajak ng Maimbong Sulu. Ngayon masabi ninyo na illegal kami? Na mismo yung mga spiritual mismo ang nagbabasbas ng ginagawa ni Queen. Binenta nyo kami. Binenta nyo yung trabaho ko. Lahat ng libro ko, sinabutahin ninyo. Ang ginagawa ninyo, Malacanang, pinapalitan nyo lang yung letterhead at iyon ang gagamitin ninyo. Sinduang hindi magagalit. Ito si Queen. Malumanay, pero gusto ko lang matimbang ninyo. Nang dahil sa dokumento na legal ng Ligwasan Mars, nagkaroon ng peace agreement. Iyan na yung framework agreement na kung saan pagkatao mismo ni Datu Ismail Mun Ali, Sultan Turun Lawan Dumaga, Muhammad Ismail Ikiram ang dinala doon sa framework agreement. Makinig po kayo mabuti. Kung bakit meron din silang kasaysayan. Dahil ninakaw na ni Alnas ang katauhan ni Mamay at hindi ko alam kung sinong Helen Panulino ang ginagamit nila. Yan ang ganunin na natin. Dahil hindi na ako pumapayag, ito hirap na ako sa pag-explain sa inyo, pero kayo matigas ang ulo nyo dahil doon pa rin kayo
sa naglalako ng testamento na ibinenta mismo sa peace process sa Malaysia. Ngayon, legal sa legal. After that, nung nakita na nila na hindi nila kaya kaming, kasi marami na kaming pinagdaanan. Stage, yung isasako na kami ni Pavilion. Nandoon pa naman ang Vice President noon. Kitang-kita na mga mata namin. Bakit hindi niyo mahuli si Pavilion? Dahil sa claims na iyan, para hindi matuntun ang katotohanan. Kaya hindi niyo mahuli-huli si Murad, si Iqbal, ginawa niyo pa na legal sa paraan ninyo. Binenta, illegal, nilegalize ng gobyerno. Therefore, sinong illegal ngayon? Ngayon, Bongbong, BBMI, nagsabuatan, katotohanan sa katotohanan dahil Marines sa Marines. Sinong Marines? Ang bodyguard mo na Abu Sayyaf. Diba si General Saban? Kayo naman taga-gobyerno, kaya niyo bang ipagtanggol ang pananalita ko? This is Queen Helen, the honor na binigyan ng Diyos Ama ng tinutungtungan ninyo. Buang sa paningin niyo. Pero itong sistema na binibigay ko na sa inyo, final stand, kawawa kayo dahil ang akala ninyo, itong maliliit na kukote, munding, makinig ka. Hindi sa panahon nakikita ninyo at ako pa ang ilagay nyo sa kalabuso. Ladyon, mag-isip kayo. Kung nananahimik si Queen, tingnan nyo mabuti ang inyong mga sarili-sarili. Hindi ko kayo inuutusan sa mali. Pag mali, mali at dapat kayo ay mabigyan ng kaparusahan. Diyan ninyo makita ang divino gobyerno. Wala akong kinikilingan. Kaya nga lahat ngayon binabayaran. Magkanong bayad sa inyo? Nakita nyo na. Lahat dapat makikinabang. Ang ginagawa ko para sa inyo. Pero kayo, harang kayo ng harang na kung saan yung hinaharangan nyo ang siyang bubuelta sa inyo. After 2010, 2011, ako mismo ang sinabi ko sa inyo. Ako mismo ang umakyat sa Malacanang. Dala ko Abu Sayyaf, dala ko bomber, dala ko talagang lahat ng kanilang inakusahan. Dinala ko sa Malacanang, sa Mabini Hall, bilang patunay na tao kami. Hindi kami mamamatay tao. Naturingan kami nang dahil sa peace process ninyo. Programa ninyo, kayo dapat ang kakatayin sa pagkakataon na kayo hindi natitigil sa kawalang hiyaan ninyo. Binenta nyo kami. Binenta nyo yung pangalan ko, binenta nyo yung pangalan ni Kuya Raja, ni Ama Ali, the prima facie, to Malaysia. Ngayon, nagtagumpay kayo? Hindi. Nanalo kayo? Hindi. Nakuha niyo ang pera? Hindi. Dahil hindi niyo kailanman makuha. Dahil may bantay po iyan. Pagkatapos ng 11-12, na-isubmit ko na ang libro, 476. Kongreso, Senado, Philconsa, kay Martin, sa DFA, sa bar mismo, Malacanang,
Royal ICJ, anong ginawa niyo? Dumirekta kayo sa Sabah standoff. Pinain ninyo, nagpirmahan kayo. Magkano binayad nyo kay Miss Wari? Magkano binayad ninyo sa Clayman Sultan? Kaya nga, nakita ninyo dyan kung paano ko binaboy ni Moidsol Lailtan Kiran. Tingnan nyo mabuti kung paano ang laban ng katotohanan. Kanilang linyahe sa claimants kay Jamalul Kiram II, pinatay nila in 1936. Subalit namatay ng old age si Sahibul Raper Mansa sa Brunei. Paano nyo ma-explain yan ngayon? Dahil ang claimants napunta kay Amirul Umrah. Si Amirul Umrah, yan ang naglaro sa Amerika. Iyan ang tatay mismo ni Lola Maria Ilaw Gusilatar. Kaya nga dito nakita ninyo, masakit man sa akin na ilahad ito, pero wala na tayong panahon. Dahil ang problema, bongbong, claimants, ngayon may lumabas mga Julas Pikiram sa inyo, ang hindi nyo alam, ang katotohanan, nabawi lahat ng dahil sa inyo rin. Ayaw nyo magsitigil, intayin nyo na lang kung anong gawin ng makapangyarihan sa inyo. Natapos lahat. Ang kinukuha ninyo, amin. Ang pinaglalaban ninyo, amin. Ang ninanakaw ninyo, amin. Kaya ang lumaban, si Mayor Amin na umangkin. Mayor Amin, lagot ka dahil napatunayan na po iyan dahil lahat ng pamilya ninyo nabusog ng dahil sa limpak-limpak na mali-maleta ng binabayad ng Malaysia kay Alnas bin Abdul Gapar. Tumpak na po yan. Kasi kami alam namin, kaya nga yung paratang sa amin, kung totoo kami, bakit wala kaming pera? Di kung gawin namin, di pareho din kami, walang hiya at malagay sa kalabuso. Dahil hindi kami bayaran, kayo bayaran. Ngayon, lahat ng mission ko, kasama kong maliliit na tao. Sultan Pokan, Sultan Kayulawan, lahat kayong mga tumulong sa akin. Lahat ng pinadala ninyo dyan, Abdurajan, no? Sharif, dyan sa Tawi-Tawi, lahat po iyan may resibo. May deposit slip po iyan pinadala doon sa pangalan. May pangalan pong pinadalhan yan. Lahat na nanggaling sa mga OFW na pinadala sa GCash, pinadala sa akin sa BDO, lahat po yan may statement of account. Malalaman nyo kung saan pumunta iyan. At yung pinuntahan ng pera, iyan ang hahabulin natin. Kasi binibenta pa rin tayo sa ibang kalaban. Yan dapat na nila makita. Si Queen, kung nananahimik, may dahilan. Lahat na lang inaangkin ko para maintindihan ninyo. Inaangkin ko ang kaligtasan nyo. Sumiklab na ang Israel. Di ba dati doon nag-umpisa hanggang napunta dito? Gusto niyo ba pupunta dito yan? Dahil sa kabal? Titingnan nyo mabuti. Kung hindi kayo umaksyon, Malacanang, nasa inyo rin yan. Total wala kayong otoridad. May agreemento eh. Ngayon hinaharangan nyo dahil na naman
Nag-mature na lahat ng asset na yan. Kahit anong kuha ninyo, kahit sino pa kayo, hindi niyo makukuha dahil bumalik yan sa mother account. Mother account. Kaya nga pinapahuli ko kung sino yung nagsasabi na sila ang signatory. Kasi pag hindi sila, putol ang kamay. At kung hindi pa rin natigil, putol ulo. Dahil ang signatory, alam namin. Konfirmado po yan ng World Bank. Konfirmado po yan ng United Nations. Konfirmado po yan ng buong mundo ng royal family. Kung hindi kayo magsitigil sa kagawaan ninyo at nililito ninyo ang tao nang dahil sa milyon-milyon na makukuha ninyo, kayo naman po. Tama na. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Darating ang araw, hindi nyo na masilayan ang mukha ni Queen. Hindi nyo na mapakinggan ang boses ni Queen. Dahil, biro mo 3 years, hindi pa rin kayo nagtitino. Hindi pa rin kayo nagtatanto. Nagpapabayad pa rin kayo. At humaharang pa kayo. Kayo, hindi nyo alam. Nakikita ko yan. Nakakatulog ba kayo? Ba't nyo haharangan ng programa na yan ay kaligtasan ninyo? Kaligtasan ng buong mundo. Bakit nyo haharangan? Isipin nyo nga mabuti. Kung kayo kasama ng kaliwanagan, huwag nyong harangin. Pero kung kayo sa kadiliman, diretsuhin nyo para makalabuso na kayo. Nagsasabi kayo makapangyarihan din kayo. Pero isipin nyo rin mabuti kung anong kapangyarihan ang hawak nyo. Dahil kailanman hindi mananalo ang kadiliman sa kaliwanagan. Iyan ang kaparaanan ng Diyos Ama. Kaya nga, masakit din lang. Huwag niyong gamitin ang Biblia. Huwag niyong gamitin ang Quran. Huwag kayong mag-preach. Huwag kayong magbigay ng lecture kung kayo mismo. Hindi niyo kayang ituwid ang sarili ninyo. Go inside you first bago kayo magbigay ng kung anong lecture o ano sa ibang tao. Lalo pa kay Queen. Sa ngayon, pasalamat ako sa lahat. Kayong nagtatanggol kay Queen, I salute you. Kasi kayo, nakita ninyo. Yung iba, basurang tingin kay Queen. Pero okay pa rin. Taga Mindanao, ito lang. Gusto nyo ng physical na katotohanan? Kasi sabi niyo, buang man yan. Puro lang mga Diyos, puro lang mga ang salita, puro yung mga sinauna, puro yung Kung magsalita ako ng ganyan, hindi yan para sa inyo. That means, bulag kayo. Yung nakakaintindi niyan, yung level of understanding na meron akong tinutumbok para sa kanila, hindi para sa inyo. Kaya kayo, comment kayo ng comment. Ang hindi nyo alam, bumabalik sa inyo. Lawit dila ninyo, tutubuan pa kayo ng sungay dahil nandoon kayo. Ngayon, dito, kitang-kita na. Physical sa physical. Kung hindi lumaban si King and Queen, siguro ngayon sa Cotabato, siguro sa Maguindanao, kahit saan na merong talahib
may patay. Dahil ang patay, siyang paraan ng kanilang pagkokonspirasiya sa Maguindanao, sa Mindanao. Siguro magpahanggang ngayon, maraming mga batang sundalo ang inuuwi sa Luzon sa ngalan ng giyera na gawa mismo ng peace process nila. Yan ang physical, ha? Yan. Titingnan ninyo. Kung hindi, nag-bye-bye si Queen mula Ligwasan, Lambayong, Takurong, papuntang Jansan, Marbel, North Cotabato, hanggang napunta sa Sulu. Sa Sulu, ang pinakamasakit na parte ng experience ni Queen. Tandaan nyo yan. Dahil akala ko, kilala ninyo si Kuya Raja. Pero hindi ko alam, mas binaboy ninyo. Dahil mas pinaboran ninyo si Alnas na umangkin sa pagkatao ng totoong Sultan Sulu. Alam namin ang ginawa po ninyo. Sana mabago nyo na. Dahil akala nyo talaga makakalabas ang barn. Akala nyo lang yan. Hawak ni Queen ang testamento na ang BARM, ang ARMM, ay gawa ng kabal mismo. Santo Papa, pinapunta nyo sa Leyte para mag-sign, para ma-aprobahan ang BARM. Santo Papa, sino ngayon ang programmer nyo dyan? Santo Papa? Malaysia? United Nations? O kayo lang? Yan ang dapat natin kunin. Yung nagpo-program ng lahat ng iyan. Kasi ako, pasalamat kayo, buhay pa ako. Kung kaya kayo sa kalagayan ko, ang ritual ngayon umaabot na sa 100 to 200 kada araw. Imagine ninyo, nilalagari ang liig. Tinatadyakan yung, pinupunyal yung likod. Lahat dito tusok ng karayom. Ngayon maniwala kayo, hindi? May black magic. Natatablan ako. Sige, gawin nyo pa. Dahil balik yan sa inyo. Kasi ang rason ninyo para mapasunod nyo si Queen at si King, klase-klase. Klaseng-klaseng panliling lang ninyo. Klase-klaseng kapangyarihan na ginagamit ninyo. Pero sige lang. Kayanin pa nyo. Lahat dito, hindi nyo maintindihan. Darating ang araw, pag nandyan na kayo, sa kagipitan, maalala nyo si Queen. Sa Zamboanga dati, grabe. Kahit saan patay, quits lang yan. Lalo na pag Muslim kayo, quits lang yan. Ngayong nilaban ko kayong mga Muslim, mga Maguindanaon, Iranon, lahat, lalo na ang Tausug. Ako pang ipapatay. Dahil bukon, hanggang ngayon, bukon pa rin. Ano ba yung bukon-bukon nyo? Kayo ang bukon. Dahil kayo sumunod sa hindi tama at hindi totoo. Nang dahil lang sa kulay ng pera. Nauto kayo, nalinlang kayo. Ngayon, kinalaban nyo pa ako. Dahil ako'y Kristiyano,
Anong itsura pala ni Mama Mary? Kilala niyo ba si Mama Mary? Kung pinsan ni Ina Pindalidayan, si Mama Mary, si Siti Mariam, bakit marunong sila magmagindanaw? Si Ninong Kambal, si Gabriel. Yan lang tingnan ninyo. Kung sino si Helen sa Christian at saka sa Islam. Ngayon, nag-away na naman si Hamas at saka si Israel. Christian and Islam. Ngayon, ano gawin ninyo? Kampihan kayo? Bahala kayo. Pero kami alam namin kung bakit nagkaganyan na naman. Delay pa kayo ng delay. Sige. Sumunod kayo sa gobyerno. Hanggang saan kayo may pera? Yun sabihin nyo sa akin, bakit hindi ko nire-release? Ba't ko i-release? Handa na ba kayong tumanggap? Handa ba kayong gawin iyan? Handa na ba kayong magbagong buhay? Iyan ang dahilan. That is the question. Tapos na ako 2013, 2012. Kasi nandoon yung code ng 999, 10-10-10, 11-11, 12-12-12. Tinapos ko para akong turo para matulungan ko kayo. Pero nang dahil sa ARMM, sa BARM, nalihis kayo lahat. At ang masakit dyan, kapatid sa kapatid, dugo sa dugo, naglalaban nang dahil sa kapangyarihan at kayamanan. Sige, doon na lang kayo para kunti na lang tulungan ni Queen. Sige, doon na lang kayo sa kadiliman para kami naman ang mamuhay ng mapayapa sa mundong ibabaw. Sige, wag na kayong sumama sa akin. Wag na kayong sumama para kunti na lang gagawin ng sekretariat. Sige, doon na lang kayo. Walang problema sa akin. Mula ngayon, mag-isip kayo. Susunod kayo sa katotohanan o doon lang kayo sa kadiliman. Marami nang namamatay nang dahil sa vaccine. Marami ng mga utak na nasira nang dahil sa vaccine. Sa bitchin na sinasabi nila. Marami na ang nagsastop sa YouTube dahil nagsasalita ako ng totoo. Marami na, pero YouTube, darating ang araw, hindi na YouTube, MeTube na. Dahil hindi na you, me na. Kasi mababawi ko na rin yan. Dahil lahat-lahat na gumawa ng magagandang mga application, pera pa rin ng Sultan Sulu. Dito nakikita na ng lahat ngayon kung gaano katibay ang kapangyarihan ng Diyos Ama na nagluluklok sa katauhan ng lahat ng inuutusan. Isa ako, isa si Raja, lahat tayo dapat nagkakaisa. Lahat tayo, meron tayong misyon. Save thy neighbor. Iligtas natin yung ating mga kapatiran. Pero pag ayaw natin na iligaw, pag ayaw natin na maligaw, pag ayaw natin na malinlang, sumunod kayo doon sa inuutos sa inyo
ng makapangyarihang Diyos Ama. Iisa lamang yan. Hindi yung kadiliman. Yung kadiliman, one time, big time. Mananalo kayo ng kotse. Mali po yan. Mula ngayon, lahat ng BBMI members doon na kayo. Bye-bye. Huwag na kayong pumunta sa akin. Bye-bye. Yan ang utos ni Queen. Dahil hindi kayo naniniwala. Merong paraan. Magkasama dapat yan. Pero nang dahil sa kapangyarihan, mas masakit ng sinasabihan na ako ay utusan lamang at walang karapatan, huwag nyo na po akong isama dahil pati kaming magkapatid, pinagpapaaway pa ninyo. Doon na lang kayo kung sino yung boss ninyo. Dahil alam din namin kung anong kainatnan ninyo. Director ng ng Security and Exchange Commission, may inutusan na po ako riyan to check, validate ang lahat. Ayan. Pag nakita ko kung sino yung mga member niyan at sino ang mga doon natin ilalaban. Pero pag hindi sila nakinig sa aking matanda, diyan sila mananagot. Milyon-milyon, saan kayo kukuha ng milyon-milyon, trilyon-trilyon? Unang-una, walang magprinta ng pera. Kasi ang pagprinta ng pera, dumadaan sa Sultan Sulu. Ngayon, wala ng Sultan Sulu. Kung si Alnas pa rin ang gagamitin ninyo at ang BARM, doble parusa sa inyo. Tandaan nyo yan. Lahat ito magiging isang malagim na karanasan nyo dahil tinapos na iyan. Kaya tayo lahat itong mga nangyayari dito, nakaikot ang mata ko kasi may naririnig akong mga boses. Pasalamat ako at may boses pa na lumalantad. Minsan kasi mahirap yung nag-iisa. Lahat ito, kailangan natin ayusin. So, ibig sabihin, lahat itong ginagalawan ko, merong magandang kahinatnan. Anyway, maraming salamat. Nasa inyo na yan. Mamili kayo sa liwanag o sa kadiliman. Mamili kayo sa physical na combine ang kapangyarihan ng kalangitan o doon lang kayo kay si Roy, bahala na kayo. Physical sa physical, salamat sa Diyos, na-stop natin ang giyera. Na-stop natin ang patayan sa Mindanao. Yan ang physical na titingnan ninyo. Kung wala si King and Queen, dalawang Abdurrajak na talagang nagpakamatay para sagipin kayo. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Masalam.